Habang nagpapatuloy ang Russia sa pagpapalabas ng matinding presyur sa pamamagitan ng libo-libong UAV, mga guided bomb at tuloy-tuloy na mga pag-atake sa buong linya ng labanan, biglang nag-anunsyo ang Ukraine ng isang napakahalagang resulta sa larangan ng digmaan. Humigit kumulang 66 na pamayanan sa tatlong magkakahiwalay na rehiyon ang matagumpay na nabawi ng kanilang hukbo na nagdala sa kabuang teritoryong muling naibalik sa kontrol ng Kiev mula noong simula ng taon sa halos 745 kilometro kwadrado. Para sa pamahalaan sa Kiev, ang kaganapang ito ay nagsisilbing malinaw na katibayan na ang militar ng Ukraine ay hindi lamang nakatuon lamang sa depensa laban sa presyur ng Moscow, kundi may kakayahan ding mag-organisa ng malalaking operasyong kontraopensiba upang bawiin ang inisyatiba at pilitin ang kalaban na lumaban ayon sa bilis at taktikang inilalatag ng Kiev. Noong Agosto 12, formal na inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang Ukrainian Air Assault Forces o ang DSHV kasama ang iba pang mga nakikipagkagtulungang unit ay matagumpay na pinalaya ang 26 na pamayanan sa mga lalawigan ng Dnipropetrovsk, Donetsk at Zaporizhia. Batay sa mga opisyal na datos na inilabas ng panig ng Ukraine, ang kabuang sukat ng lupaing nabawi mula pa noong buwan ng Enero ay umabot na sa humigit kumulang 745 kilometro kwadrado na katumbas ng halos 288 milya kwadrado. Ang pagbawi sa 745 kilometro kwadrado na ito sa intersection ng tatlong pangunahing oblast ay lumikha ng isang mahalagang taktikal na puwang sa mapa ng labanan. Ang estratehikong pag-usog na ito ay nakatulong ng malaki upang pigilan ang plano ng Russia na gamitin ang naturang sektor para pumasok ng mas malalim sa Dnipropetrovsk Oblast. Ang mga kapansin-pansing resultang ito ay bunga ng isang masusing kampanya sa direksyon ng Oleksandrivka na opisyal na nagsimula noong Enero 29 at nagpatuloy hanggang Agosto 12. Hindi ito isang mabilisang pagsalakay na naganap lamang sa loob ng ilang araw, kundi isang matagalang operasyon na tumagal ng mahigit 6 na buwan kung saan pinagsama-sama ang masusing pangangalap ng impormasyong paniktik, malakas na suporta ng lakas putok, estratehikong pamunuan execution, at mga espesyal na pangkat sa pagsalakay upang unti-unting pahinain ang sistema ng depensa ng Russia. Sa buong panahon ng operasyong ito, nagsagawa rin ang DSHV ng mga operasyong paglilinis sa likurang bahagi o mga operasyong paghahanap at pagwasak sa mahigit 300 kilometro kwadrado sa likurang bahagi upang ubusin ang mga infiltration teams ng Russia at tiyakin ang seguridad ng mga nabawing posisyon. Ayon kay Major General Ole Apostol, ang commander ng Ukrainian Air Assault Forces, ang bawat yugto ng mahabang kampanyang ito ay maingat na pinag-aralan hanggang sa pinakamaliit na detalye ng taktika. Ang tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng pamunuan ng militar, mga unit ng paniktik, mga pangkat ng suportang putok, at mga linya ng labanan pagsalakay forces ang nagbigay daan sa Ukraine upang panatilihin ang kontrol sa takbo ng labanan, idikta ang bilis ng pakikipaglaban sa mga sundalong Ruso at matagumpay na matupad ang mga itinakdang misyon sa linya ng labanan. Ginamit ng Ukraine ang pinagsamang sistemang paniktik at pag-atake sa pamamagitan ng reconnaissance UAV at agarang elektronikong paniktik upang matukoy ng tumpak ang mga mahihinang bahagi sa depensa ng Moscow. Sa halip na sumabak sa mga magastos na tuwirang harapang pagsalakay laban sa mas malalaking formasyon ng Russia, ipinatupad ng DSHV at ng kanilang mga katuwang ang ganitong magkakaugnay na taktika ng pinagsamang puwersa. Sa halip na hayaan ng Moscow na magdesisyon kung kailan at saan magaganap ang mga pangunahing bakbakan, ang mga unit ng Ukraine ay gumawa ng mga paraan upang pilitin ang kalaban na patuloy na mag-rik sa kanilang mga bagong serye ng pag-atake. Sa pamamagitan ng magkakasunod at lokal na mga kontra-atake, napilitan ng pamunuan ng Russia na maging reaktibo sa halip na magpatuloy sa kanilang sariling mga planadong opensiba. Ang estratehikong pamamaraang ito ang itinuturo ng panig ng Ukraine na pangunahing salik na lumikha ng malaking pagkakaiba at tagumpay sa kahabaan ng direksyon ng Oleksandrivka, kaya napilitan ng kalaban na baguhin ang kanilang mga galaw sa halip na hawakan ang inisyatibo sa nasabing sektor. Sa kabuuang 26 na pamayanan na formal na inihayag na pinalaya mula sa kontrol ng kalaban, 2 sa mga ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, 20 ang nasa rehiyon ng Donetsk, at 1 naman ang nasa rehiyon ng Zaporizhia.
Ang ganitong malawak na distribusyon ng mga nabawing baryo sa tatlong magkakakabit na lalawigan ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng naging operasyon ng Ukraine. Naging susi ang heograpiyang ito upang paghiwalayin ang konsentrasyon ng depensa ng kalaban sa mga kritikal na mga zonang hangganan. Ang mismong mga puwersa ng DSHV ang direktang nag-ulat ng pagpapalaya sa 20 pamayanan, kabilang ang Tolstoy, Novokhatske, Hrushevske, Zirka, Zelenyihay, Pidubne, Mern, Chehelne, Privilia, Zlahoda, Krasnohirske, Privilne, Novohrihorivka, Stepove, Kalinivske, Berezove, Novomikolayuka, Voskresenka, Oleksandrohrad at Yalta. Ang mga pinalayang pamayanang ito ang naging pangunahing sentro ng nabawing teritoryo sa ilalim ng direktang pangunguna ng mga unit na panghimpapawid na pansalakay. Ang bawat isa sa mga lugar na ito ay dumaan sa masusing operasyon upang linisin ang anumang natitirang banta ng kalaban. Samantala, ang iba pang mga nakikipagtulungang unit ng militar ng Ukraine, katuwang ang pinagsamang puwersa, ay nakakuha rin ng kontrol sa 6 na baryo na kinabibilangan ng Rivne, Maliivka, Sichnev, Ternove, Novoheorhiivka at Zaporizhka. Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sangay ng sandatahang lakas ay nagpakita ng mataas na antas ng kakayahang magkasanib na kumilos sa pagitan ng DSHV at ng iba pang unit ng Ukraine. Dahil sa pinag-isang pagkilos na ito, mas mabilis na nasecure ang mga nasabing lugar laban sa anumang pagsubok ng Russia na muling maglunsad ng kontra-atake. Ang mga kaganapang ito ay hindi na lamang tungkol sa isang solong baryo o isang hiwalay na posisyong pandepensa na nagpalit ng humahawak na puwersa sa mapa. Kapag ang 26 na pamayanan sa tatlong malalaking rehiyon ay sunod-sunod na nabawi, ang buong pandepensa network ng Russia ay nakakaranas ng matinding pressure sa mas malawak na saklaw ng teritoryo. Ang bawat posisyong nawawala sa kalaban ay nagpapakilos sa mga pormasyong Ruso na baguhin ang kanilang mga pwesto, iayos ang mga supply routes, magpadala ng mga karagdagang mga reserbang puwersa at magtayo ng mga bagong linya ng depensa sa kanilang likuran, habang nagdudulot ng malaking abala sa kanilang schedule ng paglalagay ng mga puwersa sa linya ng labanan. Formal na pinasalamatan ni Pangulong Zelensky ang mga sundalong Ukrainian para sa mga resultang kanilang nakamit at idinagdag na ang Kyiv ay kasalukuyang naghahanda ng mga bagong hakbang sa larangan ng digmaan. Ang mensaheng ito ay malinaw na nagpapakita na ayaw ng Ukraine na ituring ang kasalukuyang operasyon bilang huling punto ng kanilang galaw, kundi nais nilang gamiting tuntungan ang mga bagong nabawing lugar para sa mga susunod pang militar na aktibidad. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong mga zonang panangga, mas nagiging protektado ang mga karatig na lungsod mula sa direktang banta ng artilerya at mga maniobra sa lupa ng kalaban. Ang buong kampanyang ito ay isinagawa sa ilalim ng pangkalahatang pamumuno ni Commander-in-Chief General Mikhailo Drapati, kasama ang aktibong partisipasyon ni Hepe ng General Staff General Ihor Skybyuk at Major General Ole Apostol. Ang direktang paglahok ng iba't ibang antas ng mga matataas na pinuno ng militar ay nagpapatunay na ito ay isang napaka-organisadong operasyon kung saan ang mga pagsalakay team sa lupa ay direktang suportado ng mataas na antas ng paniktik, koordinasyon ng lakas putok at balangkas ng estratehikong pamumuno. Ang ganitong magkakaugnay na sistema ng pamumuno ang naging dahilan upang mabilis na makaresponde ang mga unit sa mga nagbabagong sitwasyon sa mismong larangan ng digmaan. Isa sa mga pinakamahalagang datos na inilabas ng DSHV ay may kaugnayan sa malaking pinsalang natamo ng mga puwersang Ruso sa buong panahon ng operasyon. Ayon sa mga opisyal na ulat ng Ukraine, mula nang magsimula ang kampanya sa Oleksandrivka, ang militar ng Russia ay nagkaroon ng hindi bababa sa 9,550 na sundalong nasawi o nasawi sa labanan at mahigit 6,600 naman ang naitalang sugatan sa partikular na sektor na ito. Kung titingnan naman ang kabuuang ulat ng General Staff ng Ukraine para sa pangkalahatang giyera hanggang noong Agosto 2026, ang kabuuang pagkalugi sa tauhan at kagamitan ng Russia ay umabot na sa mahigit 1.46 milyong mga tauhan, kasama ang mahigit 12,262 na tangke at mahigit 25,130 na mga nakabaluting sasakyang panlaban. Noong Hulyo 2026 pa lamang nakatala ang Ukraine ng humigit kumulang 42,860 na mga nasawi at sugatang Ruso na siyang pinakamataas na buwan ng bilang sa buong taon. Bagamat ang mga bilang na ito ay nanggaling sa opisyal na pangkalahatang estatistika ng Kyiv, may mga
Mga independenteng pagtataya mula sa bukas na sanggunian din tulad ng sa Media Zona at BBC Russian Service na nakakumpirma sa pangalan ng hindi bababa sa 236,066 na nasawing sundalong Ruso batay sa mga pampublikong talaan. Sa kagamitan naman, ang pagsusuri mula sa bukas sa sanggunian ng Oryx ay nakapagkumpirma ng biswal ng mahigit 3,000 hanggang 3,500 na nawasak na tangke ng Russia. Ang paghahambing sa mga datos na ito ay nagpapakita ng lalim ng unti-unting pagkapudpod ng lakas na ipinapataw sa militar ng Russia habang sinusubukan nilang hawakan ang kanilang mga posisyon. Ipinaliwanag ng DSHV na ang bawat nasisirang himimpilan ng utos ng kalaban, ang bawat nasusunog na imbakan ng bala, at ang bawat nawawasak na sasakyang militar ay direktang nagpapababa sa kakayahan ng Russia na lumaban at nagbubukas ng mas ligtas na daan para sa pag-abante ng mga sundalong Ukrainian. Ang pag-target sa mga sentro ng pamumuno at kontrol ng Russia ay nagdudulot ng matinding pagkaantala sa pagpasa ng mga utos at pagkasira ng komunikasyon ng kalaban sa mismong linya ng labanan. Kasabay nito ang pagpapasabog sa mga imbakan ng bala at gasolina gamit ang precision artilleria at mga FPV drone ay nagpapahina sa kakayahan sa lakas putok at kakayahan nilang magmuling supply. Ipinapakita nito na ang buong kampanya ay hindi lamang nakatuon sa pagpapadala ng mga sundalong panlupa upang pasukin at hawakan ang mga pamayanan. Nakatutok din ng Ukraine sa pagtira sa mga mahahalagang linya at pasilidad sa likod ng linya ng labanan tulad ng mga sentro ng pamumuno, mga imbakan ng bala, mga network ng lohistika at mabibigat na sasakyang panlaban. Kapag ang mga elementong ito ay nawasak, ang mga linya ng labanan units ng Russia ay nahihirapan ng magpanatili ng tuloy-tuloy na suportang putok, magpasok ng muling supply, at mag-organisa ng mabisang koordinasyon sa labanan. Dahil sa mga critical na sagabal sa lohistika na nilikha ng Ukraine, nawalan ng kakayahan ng kalaban na magpadala ng agarang mga karagdagang puwersa sa mga nahihirapang baryo. Ang mga nakamit na resultang ito ng Ukraine ay lalong nagiging kapansin-pansin kapag tiningnan sa konteksto ng napakatinding antas ng pakikipaglaban sa buong kahabaan ng war zone. Ang operasyon sa Oleksandrivka ay naisakatuparan sa kabila ng napakatinding pressure mula sa mga puwersang panghimpapawid ng Russia at sa kanilang heavy artillery. Napilitan ng Ukraine na magbalanse ng kanilang mga unit upang panatilihin ang opensiba habang pinoprotektahan din ang kanilang sariling mga linya mula sa mga pag-atake sa ere. Isang araw bago ang opisyal na anunsyo ni Zelensky, ang General Staff ng Ukraine ay nakapagtala ng hanggang 185 na magkakahiwalay na mga sagupaan sa loob lamang ng 24 oras sa buong bansa. Kasabay nito, ginamit ng Russia ang halos 6,770 na mga drone at 208 na KAB-guided aerial bombs sa iba't ibang dako ng bansa upang gipitin ang mga posisyon ng Ukraine. Ang ganitong napakataas na volume ng mga pambobomba mula sa himpapawid ay nagpapakita kung gaano kabigat ang ginagawang pag-atake ng Russia araw-araw sa buong kahabaan ng linya. Nangangahulugan ito na isinagawa ng mga unit ng Ukraine ang kanilang komplikadong operasyon habang patuloy na humaharap sa napakalaking presyur mula sa hukbong panghimpapawid, mga pag-atake ng drone, artillery bombardments, at mga puwersang panlupa ng Russia. Patuloy na umaasa ang Moscow sa kanilang malaking bentahe sa dami ng bala at mga kagamitang pampasabog upang magpalabas ng presyur sa maraming direksyon. Ngunit nakahanap pa rin ng Kyiv ng mga tiyak na sektor kung saan maaari silang mag-ipon ng lakas at makagawa ng makabulugang pag-abante. Upang matugunan ito, nagpatupad ang DSHV ng malalimang operasyong kontra-artillerya at gumamit ng mga FPV drone sa linya ng labanan upang maireserba ang mga makabagong sistemang depensang panghimpapawid tulad ng Patriot at NASAMS para sa proteksyon ng mga pangunahing lungsod. Sa isang matagalang digmaan kung saan ang Russia ay patuloy na sumusubok na gamitin ang kanilang bentahe sa bilang ng tao at lakas putok, ang kakayahan ng Ukraine na mabawi ang mga teritoryo sa tatlong rehiyon ay nagpapakita na sinusuri at pinagsasamantalahan ng Kyiv ang mga lokal na kahinaan sa linya ng depensa ng kalaban sa halip na sumabak sa isang direktang tuwirang sagupaan laban sa buong puwersa ng Moscow. Ang taktikang ito ay nakakatulong upang lubos na magamit ang lakas putok ng Ukraine habang pinapaliit ang kanilang sariling pinsala sa tao at kagamitan. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa Kyiv na magmaniobra sa mga lugar kung saan mas mahina ang lohistika ng kalaban.
Sa halip na maglunsad ng sabay-sabay at napakalawak na pag-atake sa mga lugar na napakalaki ng sakop, ang mga puwersa ng Ukraine ay nakatuon sa mga punto kung saan mas manipis ang depensa ng Russia, tinatamaan ang kanilang lohistika at mga sentro ng pamumuno, pasok ang pangkat-pasok at saka pinapapasok ang mga pangkat pansalakay upang pasukin ang mga nabubuong bakanteng espasyo sa linya. Ang pagpasok na ito sa mga bakanteng espasyo ay tuloy-tuloy na nagpapahirap sa kakayahan ng Russia na muling ayusin ang kanilang mga tropa. Nagdudulot din ito ng kalituhan sa hanay ng mga commander ng kalaban kung aling rehiyon ang dapat nilang bigyan ng prioridad sa pagpapadala ng muling supply. Kung ang pamamaraang ito ay patuloy na magpapakita ng magandang resulta, ang militar ng Russia ay haharap sa isang mas komplikadong problema. Kung paano ipagpapatuloy ang kanilang sariling mga pag-atake sa ibang sektor habang kailangan nilang maglipat ng mga tauhan at gamit upang protektahan ang kanilang sariling mga linyang kasalukuyang naiipit sa presyur. Ang ganitong dilema ay nagpapababa sa pangkalahatang epektibidad ng kanilang mga nakaplanong mga operasyong opensiba sa ibang panig ng bansa. Napipilitan silang magtipid ng bala at gamit upang ipamahagi ito sa mga sektor na biglang nanganib dahil sa kontra-opensiba ng Ukraine. Habang patuloy na tumitindi ang mga bakbakan sa linya ng labanan, ang mga ordinaryong sibilyan sa Ukraine ay patuloy na nagbabayad ng napakataas na halaga sa digmaang ito. Batay sa mga nakuhang ulat mula sa UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, ang buwan ng Hulyo 2026 ay opisyal na lumampas sa buwan ng Hunyo bilang pinakamadugong panahon para sa mga sibilyan ngayong taon dahil sa pagtaas ng paggamit ng Russia ng mga malayuang missile, mga glide bomb at mga pag-atake ng drone na nagtala ng average na mahigit 20 sibilyan ang nasasawi araw-araw. Ang Conflict Intelligence Team ay nakapagtala ng hindi bababa sa 634 na sibilyan ang namatay noong Hulyo 2026 lamang dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia na nakatutok sa mga lugar na tinitirhan ng sibilyan at mahalagang infrastrukturang sibilyan at pang-enerhiya sa buong Ukraine. Ang pagtaas na ito ng bilang ng mga nasasawing sibilyan ay nagpapakita ng masidhing panganib na kinakaharap ng mga komunidad na malapit sa linya ng labanan. Bawat airstrike sa mga zonang tirahan ay nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa pamumuhay ng mga mamamayan. Dahil dito, para sa pamahalaan sa Kyiv, ang pagpapatulak sa mga puwersang Ruso paurong mula sa mga nasasakupang lugar ay hindi lamang isang simpleng layuning militar. Ang bawat kilometro ng lupa na matagumpay na nababawi ng Ukraine ay itinuturing na karagdagang distansya at proteksyon para sa mga lungsod at baryo na nasa likod ng linya ng labanan upang hindi maabot ng mga artilerya at mga lugar na pinaglulunsaran ng glide bomb ng kalaban. Ang paglikha ng mas malawak na buffer zone sa Dnipropetrovsk ay direktang nag-aalis sa kakayahan ng Russia na bombahin ang mga sentrong sibilyan doon. Habang inihahayag ng Ukraine ang kanilang mga tagumpay sa larangan ng labanan, may mga kapansin-pansin ding kaganapan na umuusbong sa loob mismo ng Russo Federation. Ang mga pampolitika at ekonomikong presyur sa loob ng Moscow ay lalong lumilitaw habang nagpapatuloy ang mahabang giyera na ito. Nagpapakita ito na ang epekto ng digmaan ay hindi lamang limitado sa linya ng labanan kundi kumakalat na rin sa panloob na sistema ng Russia. Ang Supreme Court ng Russia ay opisyal na pinigilan ng Yabloko, ang kilalang partidong tutol sa digmaan na itinuturing na huling natitirang rehistradong pampulitikang puwersa na hayagang tumututol sa digmaan na makalahok sa paparating na halalang parlamentaryo na nakatakda sa buwan ng Setyembre. Ang hakbang na ito na harangan ang Yabloko ay nagpapakita ng tumitinding pangamba ng Kremlin sa lumalaking diskontento ng publiko sa gitna ng napakataas na bilang ng mga nasasawi sa labanan. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pagsupil sa anumang uri ng pampulitikang oposisyon na maaaring magtanong sa direksyon ng militar. Kasabay nito, may mga ulat ding lumalabas na ang Moscow ay kasalukuyang naghahanda para sa isang bagong malawakang mobilisasyon ng mga sundalo na nakatakdang ipatupad ngayong darating na panahon ng taglagas. Dahil sa kakulangan ng mga voluntaryo sa kabila ng napakataas na mga bonus sa pagpirma, kailangan ng Russia ang panibagong ikot ng pangangalap upang punan ng tinatayang 40,000 na sawi at sugatan bawat buwan. Bukod pa rito, ang paglipat ng mga manggagawa mula sa sektor sibilyan patungo sa industriyang militar ay lalong nagpapalala sa kakulangan sa manggagawa, inflation at kabuuang gastusin ng Russia sa digmaan. Ang dalawang kaganapang ito ay nagpapakita ng isang napakalinaw na pagkakaiba sa sitwasyon ng dalawang bansa.
Habang ang Ukraine ay nag-aani ng tagumpay sa pagbawi sa 26 na pamayanan at naghahanda para sa mga susunod na operasyon, ang Russia naman ay humaharap sa patuloy na pangangailangan na magpasok ng mga bagong tauhan upang punan ang malalaking kawalan sa isang digmaang tumatagal na ng ilang taon. Ang pagkakaibang ito ay nagtatampok sa estratehikong limitasyon ng Moscow sa kabila ng kanilang laki. Hindi ito nangangahulugan na ang militar ng Russia ay nasa gilid na agad ng mabilisang pagbagsak. Ang Moscow ay nagtataglay pa rin ng napakalaking bilang ng mga sundalo, napakalakas na supply ng lakas putok, at patuloy na nagpapanatili ng matinding presyur sa maraming bahagi ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, kung ang Russia ay kailangan ng tuloy-tuloy na magpasok ng mga bagong tao sa labanan upang takpan lamang ang kanilang mga casualties at panatilihin ang kontrol sa mga nabihag na lugar, ang kabuuang gastos at sakripisyo ng digmaang ito para sa kanila ay patuloy na tataas. Para sa panig ng Ukraine, ang 26 na pamayanan at ang 745 kilometro kwadrado ng teritoryo ay hindi pa sapat na mga bilang upang tuluyang baguhin ang buong direksyon ng digmaan sa isang iglap. Ngunit ang mga resultang ito ay malinaw na patunay na ang Kyiv ay may sapat pa ring kakayahan na mag-organisa ng mga komplikadong operasyong militar, mag-ugnay ng iba't ibang sangay ng sandatahang lakas at lumikha ng mga totoong pagbabago sa mismong mapa ng labanan. Napatunayan ng DSHV na ang maingat na pagpaplano ay kayang magbunga ng mga konkretong resulta laban sa isang mas malakarang kalaban. Ang mas mahalaga pa rito, ang buong kampanya sa Oleksandrivka ay nagpapakita na ang hukbo ng Ukraine ay patuloy na gumagawa ng mga paraan upang muling makuha ang estratehikong inisyatiba. Sa halip na manatili lamang sa pagtatayo ng mga nakapirming linya ng depensa at maghintay sa mga susunod na pag-atake ng Russia, ang Kyiv ay aktibong pumipilit sa kalaban na baguhin ang kanilang mga plano, paghiwalayin ang kanilang mga puwersa, at gumastos ng mas maraming resorsa upang protektahan ang mga lugar na kasalukuyan nilang hawak. Ang pagbabagong ito sa takbo ng labanan ay nagbibigay ng mas malaking kaluwagan sa mga susunod na galaw ng Ukraine. Ang bawat nasisirang himimpilan ng utos ay nagdudulot ng matinding kahirapan sa koordinasyon ng mga sundalong Ruso sa linya ng labanan. Ang bawat sumasabog na imbaka ng bala ay direktang nagpapababa sa kakayahan ng kalaban na magpakawala ng tuloy-tuloy na pamamaril. Ang bawat sasakyang militar na nauubos ay nag-aalis sa kakayahan ng mga unit ng kalaban na mabilis na maglipat ng tao. At ang bawat pamayanan na matagumpay na nababawi ng Ukraine ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon upang magpatuloy ang presyur sa mga kasunod pang linya ng depensa ng kalaban. Mismong si Pangulong Zelensky ang nagsabi na ang Ukraine ay kasalukuyang naghahanda para sa mga bagong hakbang sa larangan ng digmaan. Dahil dito ang pinakamalaking tanong sa kasalukuyan ay hindi lamang kung mahahawakan ba ng Ukraine ang 26 na pamayanan na kaniyang pinalaya, kundi kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa pangkalahatang balanse ng puwersa sa timog at silangan sa mga darating na buwan. Ang tunay na katanungan ngayon ay kung ito na ba ang panimula ng isang mas malawak na serye ng mga operasyon na naglalayong tuloy-tuloy na ipatulad pa urong ang mga puwersang Ruso mula sa mga lalawigan ng Dnipropetrovsk, Donetsk at Zaporizhia. Ang kakayahan ng Kyiv na ipagpatuloy ang ganitong antas ng koordinasyon ang magiging pangkalahatang sukat ng tagumpay ng kanilang mga susunod na hakbang. Kung ang DSHV kasama ang kanilang mga katuwang na unit ay magpapatuloy sa pagpapanatili ng mataas na antas ng pangangalap ng impormasyong paniktik, mabisang paggamit ng lakas putok, at mabilis ng pag-atake tulad ng mga inihayag sa mga opisyal na ulat, ang Russia ay mapipilitang pumili sa dalawang mahirap na opsyon. Karanida al-obzero po din. Ang ipagpatuloy ang pagbubuhos ng kanilang lakas para sa mga bagong pag-atake o maglipat ng malaking bahagi ng kanilang mga sundalo upang protektahan ang mga rehiyong kasalukuyang ginigipit ng Ukraine. Ang dalawang opsyong ito ay parehong nagdadala ng malaking sakripisyo at panganib para sa pangkalahatang estratehiya ng Moscow. Kapag ang isang panig sa digmaan ay matagumpay na nakakapagpilit sa kabilang panig na patuloy na magbago ng mga plano, maglipat ng mga reserbang puwersa, at magpasok ng mga bagong tao para lamang panatilihin ang kanilang mga hawak na teritoryo, ang tunay na kontrol at inisyatiba sa buong larangan ng digmaan ay nag-uumpisa ng lumipat ng direksyon. Ang unti-unting paglipat na ito ng inisyatibo ay maaring magbago sa pagkalkula sa kabuuang ayos ng buong linya ng labanan,
Ang 26 na pamayanan na kamakailang pinalaya ng Ukraine ay maaring hindi pa agad magdesisyon sa pangkalahatang kahihinatnan ng buong digmaan, ngunit nagpapadala ang mga ito ng isang napakalinaw na mensahe sa buong mundo. Ang Ukraine ay hindi kailanman sumusuko sa kanilang layunin na mabawi ang kanilang buong teritoryo. Ang mga piling puwersa ng Kyiv ay nagtataglay pa rin ng mataas na kakayahan na maglunsad ng mga matagumpay na opensiba. At ang militar ng Russia ay kailangang magbayad ng mas mataas at patuloy na lumalaking halaga para lamang hawakan ang bawat kilometro ng lupa na kanilang kasalukuyang kinokontrol. Kung nais ninyong manatiling napapanahon sa mga pinakabagong kaganapan sa geopolitika at mga pangyayaring militar sa buong mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang malalim na pagsusuri